Mahilig ka rin bang kumain ng noodles? Lalong-lalo na yung malinamnam, creamy at maraming cheese na pasta? At kung oo naman ang sagot mo, para sa'yo ang video na to. Kaya naman tapusin mo ang video natin dahil napakadali lamang nitong lutuin. O guys, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa ha, at hindi ko na rin ito papatagalin pa. Tara at simulan na natin. Ready ka na ba? Ito naman lahat ng sangkap na gagamitin natin. Meron ako ditong sibuyas, bawang, mushrooms na chinap ko lamang sa maliliit, ham, butter, cheese, 2 beef cubes, 2 lata ng evaporada, at ang ating spaghetti noodles. Nagpakulo na rin ako ng mainit na tubig at maglalagay lamang ako dito ng mantika at konting asin. Pagkatapos ay ilalagay ko na dito yung 450 grams na spaghetti noodles. Hahaluin ko lamang ito at continuous lamang na papakuluin ng around 8 to 10 minutes hanggang sa maging al dente ito. At kapag naluto na ang ating spaghetti noodles guys, banlawan lamang natin ito ng malamig na tubig para ma-stop ang cooking process nito. Sa isang kawali, naglagay lamang ako dito ng konting mantika, tsaka ko na din inilagay ang ating butter or margarine. Igigisa ko na dito ang ating bawang at hihintayin ko lamang ito na mag-golden brown. Sunod naman ay ilalagay ko na dito ang ating sibuyas at hahaluin ko lamang ulit ito. Kapag lumabas na ang aroma ng ating sibuyas, ilalagay ko na rin dito yung tinadtad natin na mushrooms. Igisa-gisa lamang natin all together ang mga sangkap na inilagay natin. Pagkatapos ay maglalagay na ako dito ng 2 tablespoon ng harina. Hahaluin ko lamang ulit ito hanggang sa maluto na ang ating harina. Tsaka ko na rin ilalagay dito yung 2 lata ng evaporada. Kahit anong brand ng evaporada guys ay pwede ninyong gamitin. Yung 2 lata ng gatas ay saktong-sakto lang para sa 450 grams nating noodles. Halu-haluin lamang ulit natin ito guys at hintayin lamang natin na kumulo. Ilalagay ko na rin dito yung 2 pirasong beef cubes para isahan na lang din ang pagpapakulo nito. Maglalagay din ako dito ng konting paminta at isusunod ko na rin yung ham natin na in-slice ko lamang din sa maliliit. Nagdagdag din pala ako kanina guys ng konting asin, hindi ko lamang ito na videohan. Kapag kumukulo na, magdadagdag lamang ako dito ng konting tubig at papakuluin ko lamang ulit ito. Pagkatapos naman ay ilalagay ko na dito yung ating spaghetti noodles na pinakuluan na natin kanina. Pagkalagay ko sa ating noodles, isiset ko naman ang ating apoy sa mahina para hindi ito masunog. Dahan-dahan lamang natin itong haluin para hindi naman magkanda putol-putol yung ating mga noodles. Papakuluan ko lamang ulit yan sa mahinang apoy hanggang sa kumapit na yung sauce sa ating noodles. At kapag ganito na ang itsura ng ating carbonara guys, ay pwede na nating i-turn off ang ating apoy at ready to serve na ito. O diba guys, napakadali lamang nitong lutuin at hindi rin ganon kahirap na hanapin ang mga sangkap na ating ginamit. At syempre, hindi pwedeng mawala ang pinakapaborito kong part ng ating video, ang tikiman time! Para makumpleto na ang ating carbonara, nagtap lamang ako dito ng maraming cheese. At sinamahan ko pa ito ng pinainit na tinapay na merong butter. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo guys? I-try nyo na rin ang recipe na to, paniguradong hindi ka na bibili ng carbonara sa labas. Dahil kahit ikaw lang at sa sarili mo pang kusina ay kayang-kaya mo itong lutuin. Pagdating naman sa lasa guys ay hindi rin ito papahuli. Nagbabalanse yung linamnam ng gatas at yung alat ng ating cheese. Samahan mo pa ng tamang-tamang pagkaluto ng ating noodles. At kung nagustuhan mo ang recipe natin for today's video, palike naman po at pa-share na rin ito sa inyong mga kaibigan para masubukan din nila ang ating recipe. Kung napadalaw ka lamang sa aking page or sa aking video at mahilig ka ring manood ng mga food recipes, huwag ninyong kalimutan na i-follow ang aking page para lagi kayong updated sa ating mga bagong food recipes. O paano guys, yun lang muna at kita-kita ulit tayo sa aking susunod na food recipes. Yun lang! Bye! Mwah!